Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 2015-22. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sampal. Ang tunog ng sampal ay umalangaw-ngaw sa Fire Remuneration Palace na tumahimik dahil sa sinadyang pagharang ni Alvin sa daraanan ni Rodora. Ang tunog ng isang sampal ay napakabigla kaya't natigilan ang lahat. Hingal. 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 Habang umaalingaw-ngaw ang tunog ng sampal sa Fire Remuneration Palace, maririnig din ang tunog ng mga taong humihingal. Ang mga disipulo ng Saintland ay tumingin kay Alvin ng may kalituhan at hindi paniniwala. Mahal na Panginoon. Ano ang kanilang nasaksihan? Bukod sa sinadyang harangin ang landas ni Rodora, sinampal siya ni Alvin. Nang makita nila ang isang bahagi ng kanyang mukha na nagsisimula ng mamaga, nakaramdam agad sila ng panginginig sa kanilang mga gulugod. Bagamat si Rodora ay isang babaeng tunay na disipulo, siya ay napakalakas. Sa mahigit 170 tunay na disipulo sa Fire Worship Sect, ang kanyang lakas ay nireranggo sa nangungunang 10. Siya ay nasa ika-9 na ranggo sa True Ranking. Kahit noon pa man, si Alvin, isang taong naging isang tunay na disipulo at hindi man lang naranggo sa True Ranking, ay nagkusa na pukawin si Rodora sa pamamagitan ng pagharang sa kanyang landas at pagsampal sa kanya sa publiko. Naghahanap ba siya ng kamatayan? Sa sandaling ito lamang ang nasa isip ng mga alagad ng banal na lupain. Samantala, napatulala si Rodora na nakaharang sa daan at pagkatapos ay sinampal ng walang dahilan. Dahil dito, hindi siya nakapag-react sa oras. Nabalik lamang ang kanyang katinoan nang marinig niya ang mga tunog ng hingal sa kanyang paligid. Agad na nagdilim ang kanyang ekspresyon nang muli niyang naramdaman ang kanyang katinoan. Mas lalong naging mabangis ang gilid ng mukha niya na namamaga. Maraming mga alagad ng Saintland ang hindi napigil ang umiling. Paanong hindi nila napagtanto na si Rodora ay may pangit na side sa kanya? Ang lakas ng loob mong sampelan ako. Tumingin si Rodora kay Alvin na may baluktot na ekspresyon. Napuno ng galit ang kanyang mga mata, ngunit may kaunting pahiwatig din ito ng pangamba. Dahil sa takot na ito, hindi siya agad nakakilos laban sa taong nakatayo sa harapan niya. Batay sa reaksyon ni Rodora, makikita ng isa na siya ay isang taong nakakaalam kung kailan dapat magtiis. Halimbawa, nagtiis siya ng mahabang panahon habang nagbid ng kanyang oras bago niya iulat si Brianna, kapatid ni Kelly, sa Saintland Enforcement Hall. Mayroong higit sa 170 tunay na mga disipulo sa Fire Worship Sect, at mayroong hindi hihigit sa 20 babaeng disipulo. Sa mahigit 170 tunay na disipulo sa Fire Worship Sect, 2 babaeng disipulo lang ang nireranggo sa nangungunang 10 ng True Ranking. Bukod kay Rodora, ang isa pang tao ay si Brianna, kapatid ni Kelly, na nagdala kay Kelly pabalik sa Fire Worship Sect. Si Brianna ay nasa ika-7 ranggo sa True Ranking. Si Brianna ay nakahihigit kay Rodora sa parehong hitsura at lakas. Sa Fire Worship Sect, si Brianna ay parang isang diyosa. Hanggat nariyan si Brianna, nakatadhana si Rodora na maging parang dahon na nagsisilbing backdrop. Dahil dito, labis na kinasusuklaman ni Rodora si Brianna. Sa tuwing makikita niya si Brianna, isumpa niya ang Diyos sa pagsasama-sama nila sa iisang lugar. Kamakailan lamang ay nakahanap si Rodora ng pagkakataon upang maalis ang nakasisira na ito. Nakulong si Brianna dahil sa pag-uulat niya nito sa Enforcement Hall. Sa anumang kaso, hindi sumagi sa isipan ni Rodora na isang binata na tila estranghero at nakasuot ng tunay na uniforme ng disipulo ang hamarang sa kanyang landas at pinahiya siya sa pamamagitan ng pagsampal sa kanya dahil nagsumbong siya kay Brianna. Bakit kita sinampal? Bahagyang tumaas ang opinyon ni Alvin kay Rodora nang makita niyang hindi siya agad nakakilos. Nang marinig niya ang pagtatanong ni Rodora sa kanya sa pamamagitan ng nakagisnang mga ngipin habang tinitiis ang kanyang galit, walang pakialam siyang sumagot, walang dahilan. Hindi ko lang kayang makita ka. Hindi lang ako makatiis na makita ka. Ang walang pakialam na tugon ni Alvin ay naging sanhi ng pagkatahimik ng Fire Remuneration Palace. Lahat ng nasa Fire Remuneration Palace, kabilang ang mga elder ng Fire Remuneration Palace, ay tumingin kay Alvin ng may pagtataka. Masyadong matapang si Alvin, tama ba?
Matapos sampilan si Rodora na nasa ika-9 na ranggo sa true ranking, sinabi pa niyang hindi niya kayang makita siya. Hindi ba niya sinasadyang maghanap ng gulo? Sandali lang. Siguradong may galit si Alvin kay Rodora. Kung hindi, bakit lahat ng tao ay kalugod-lugod sa paningin niya ngunit hindi si Rodora? Okay lang kung sa tingin niya ay nakakasira siya ng mata, ngunit hinaranggan niya talaga ang daan nito at sinampal siya. Maraming tao sa Fire Remuneration Palace na malinaw pa rin ang isipan. Hindi sila naniwala sa mga salita ni Alvin. Hindi lang sila ang hindi naniwala sa kanyang mga salita. Kahit si Rodora ay hindi naniwala sa kanya. Sino ka? Alam kong ito ang unang beses nating pagkikita, at wala akong laban sa iyo. Bakit mo ako hihiing ng ganito? Lalong nabaluktot ang ekspresyon ni Rodora. Mas humina ang boses niya habang pinipigilan ang apoy ng galit na tila ba ito ay sasabog anumang oras. Maaaring isipin ng isa kung ito ay sumabog, ito ay isang tanawin na makikita. Pinahiya ka. Si Alvin ay tumingin sa kanya nang walang pakialam habang nakangiti ito ng mapang-asar. Ha! Mataas talaga ang tingin mo sa sarili mo. Ikaw. Nakaharap sa kanyang mapang-asar ng ngiti, naging pangit ang ekspresyon ni Rodora. Ang kanyang mga mata ay duguan habang ang layuning pagpatay ay lumabas sa kanyang katawan na para bang malapit na siyang mawala ang kanyang lamig. Maligaw ka. Huwag mong harangan ang dinadaanan ko. Sabi ni Alvin. Maliwanag na gusto niyang umalis siya sa daan. Hindi niya pinansin ang kanyang layuning pumatay. Hingal. 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 Ming umalangaw-ngaw sa hangin ang tunog ng mga hinga. Hindi nagtagal, maraming mga alagad ng banal na lupa ang nagsimulang magbulungan sa kanilang sarili. Masyadong matapang si Alvin. Hindi lang niya hinaranggan ang dinadaanan ni Senior Sister Rodora, kundi sinampal pa niya ito. Ngayon, hiniling pa niya sa kanya na magwala at gumawa ng paraan para sa kanya. Kung hindi ko ito nasaksihan ng sarili kong mga mata, hindi ako maniniwala na maglalakas loob siyang kumilos ng ganito. Bagaman si Senior Sister Rodora at Wenyang na pinatay niya ay mga tunay na disipulo, si Senior Sister Rodora ay hindi isang taong may kukumpara ni Wenyang. Si Wenyang ay hindi man lang niranggo sa true ranking, ngunit si Senior Sister Rodora ay isang powerhouse na nasa ika-9 na ranggo sa true ranking. Si Alvin ay talagang nangangahas na maghanap ng gulo sa kanya. Saan siya kumukuha? Marahil, talagang nakikita niya ang Senior Sister Rodora na nakakasira sa paningin at hindi alam ang tungkol sa kanyang lakas. Paano mo nasasabi ang mga ganoong kalokohang salita? Hindi ako makapagsalita para sa lahat, ngunit mula noong sumali si Alvin sa Fire Worship Sect, hindi na siya kailanman nagkusa na maghanap ng gulo. Lahat ng mga insidenteng kinasangkutan niya ay nagsimula ng iba pang mga partido. Gumanti lang siya. Sa tingin mo ba ay haharangin ng isang tulad nito ang daan ni Senior Sister Rodora at sasampalin siya dahil lang sa hindi niya nasisiyahan? Hindi rin ako naniniwala sa palusot ni Alvin. Malamang na sinaktan ni Senior Sister Rodora si Alvin noon pa man. Kung hindi, hindi siya magiging ganito. Gayunpaman, kahit sinaktan ni Senior Sister Rodora si Alvin, saan niya nakuha ang kanyang lakas ng loob? Kung iisipin ay naglakas loob siyang ipahiya siya sa ganoong paraan. Sa opinyon ng mga disipulo ng Saint Land, bagamat malakas si Alvin at nagawa niyang patayin ang tunay na disipulo, si Wenyang, hindi nila akalain na si Alvin ay katapat ni Rodora na nasa ika-9 na ranggo sa true ranking. Ang lakas sa pagitan ni Wenyang at Rodora ay napakalawak. Alvin. Si Rodora, natural, narinig ang bulong sa kanyang paligid. Agad na nanliit ang mga mata niya habang malamig na kumikislap. Hindi siya estranghero sa pangalang Alvin. Nabalitaan niya ang tungkol sa kamakailang insidente na nagdulot ng kaguluhan sa Fire Worship Sect nang patayin ni Alvin si Wenyang sa Palace of Death. Sa kasaysayan ng Fire Worship Sect, ito ang unang pagkakataon na pinatay ng isang elite na disipulo ang isang tunay na disipulo. Maaaring sabihin ng isang Alvin na muling isinulat ang kasaysayan sa Fire Worship Sect. Kaya ikaw si Alvin. Tiningnan ni Rodora si Alvin na may singkit na mga mata. Nawala ang pahiwatig ng pangamba, napalitan ito ng malamig na tingin. Bibigyan kita ng pagkakataon. Lumuhad at yumuko sa akin bilang paghingi ng tawad. Higit pa riyan, hayaan mo akong sampelan ka ng 10 beses. Kung hindi, papaalisin kita sa pamamagitan ng paggapang palabas ng pinto ngayon.
Noong una, naisip ni Rodora na ang hindi kilalang tunay na disipulong ito ay dapat may isang uri ng suporta para sa pagiging matapang upang hiyain siya. Gayunpaman, nang malaman niyang ang disipulong ito ay si Alvin na kamakailan lamang ay sumikat, hindi na siya nag-ingat sa kanya. Maaaring malakas si Alvin. Gayunpaman, siya ay isang karaniwang tao na may dilaw na innate spiritual root. Siya ay nakatadhana na hindi magkaroon ng anumang magagandang tagumpay. Bukod dito, walang powerhouse ang tatanggap sa kanya bilang isang alagad. Dahil dito, hindi nag-alala si Rodora na may suporta si Alvin o may kakaibang background. Tungkol sa lakas ni Alvin, hindi siya nag-aalala kahit na hindi ito masama. Bagamat nagawa ni Alvin na patayin si Wenyang, ang tunay na disipulo, na ang Saint Origin ay tumaas sa ikalawang anyo ng Saint Celestial Stage pagkatapos uminom ng ipinagbabawal na tableta, maaari rin niyang patayin si Wenyang ng kasing dali. Ang Saint Origin ng isang tunay na powerhouse sa ikalawang anyo ng Saint Celestial Stage ay hindi lamang ang nagpalakas sa kanya. May iba pang aspeto na nagpatibay sa kanila. Alam ni Rodora na ang kanyang lakas ay maaaring ituring na nasa gitna sa lahat ng mga powerhouse sa ikalawang anyo ng Saint Celestial Stage sa Dao Martial Saint Land kaya hindi siya natakot kay Alvin na pumatay kay Wenyang. Binibigyan mo ako ng pagkakataong lumuhad at yumoko sa iyo bilang paghingi ng tawad at hinayaan mo akong sampelan ako ng 10 beses. Saglit na natigilan si Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Rodora. Tapos, tumingin siya sa kanya ng nakangiti na parang tulala. Rodora, nabaliw ka na ba? 2016. Rodora, nabaliw ka na ba? Ang malamig na boses ni Alvin ay umalangaw-ngaw ng malakas sa Fire Remuneration Palace na tumahimik. Sa sandaling ito, nararamdaman ng lahat ng nasa Fire Remuneration Palace ang tensyon sa hangin sa pagitan nina Alvin at Rodora. Parang mag-aaway sila. Nang makita ni Rodora si Alvin na nakatingin sa kanya na para bang siya ay isang tulala at narinig ang mga salitang sinabi niya, siya ay nagalit ng husto kaya ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig. Ang kanyang ekspresyon ay naging pangit habang ang kanyang mga mata ay naging mas malamig. Lalong nag-alab ang apoy ng galit sa kanyang puso. Nang malaman niya na ang taong nauna sa kanya ay si Alvin, naisip ni Rodora na pahirapan siya hanggang sa hiniling niyang patay na siya bago siya hinayaang gumapang palabas ng Fire Remuneration Palace. Gayunpaman, naisip niya na ang parusa ay masyadong magaan. Kaya naman, bigla niyang sinabi, bibigyan kita ng pagkakataon. Lumuhad at yumoko sa akin bilang paghingi ng tawad. Higit pa riyan, hayaan mo akong sampelan ka ng 10 beses. Kung hindi, gagapangin kita palabas ng pinto ngayon. Ang pagsampal sa kanya ni Alvin sa publiko ay isang malaking kahihiyan sa kanya. Alam niya na hindi magtatagal bago magsimulang kumalat ang balita tungkol dito sa Fire Worship Sect Saint Land at sa Four Symbol Sanctums. Kaya naman, alam niyang hindi niya mapapaalis si Alvin ng ganoon kadali. Dahil dito, si Rodora ay hindi kumilos ng padalos-dalos at pinigilan pa ang kanyang galit. Gusto niyang yumuko si Alvin sa kanya at humingi ng tawad. Higit pa riyan, bubugbugin niya ito pagkatapos niyang sampelan ng 10 beses. Hihilingin niya kay Alvin na patay na siya at gagapangin siya palabas ng Fire Remuneration Palace. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na si Alvin ay magiging napakatapang at sinabi na siya ay nabaliw. Parang wala siyang inisip sa kanya. Hindi na napigilan ni Rodora ang galit sa kanyang puso. Alvin, naghahanap ka ng kamatayan. Rodora hissed. Ang kanyang galit na pinigilan ay ganap na sumabog sa puntong ito. Sa susunod na iglap, isang malakas na aura ang lumabas sa katawan ni Rodora na parang bagyo, na naging sanhi ng maraming mga disipulo ng Saint Land na may mababang cultivation base na nakaramdam ng pagkahilo. Ito ang Saint Origin ni Rodora sa ikalawang anyo ng Saint Celestial Stage. Agad na inilagay ni Alvin ang kanyang bantay. Ang Sun Saint Energy sa kanyang katawan ay naglakbay sa 79 na Saint Veins at tinakpan ang ibabaw ng kanyang katawan. Sa sandaling ito, naging malamig ang kanyang mga mata. Nang ang lakas mula kay Rodora ay umabot na sa pinakamataas na punto nito, at siya ay lilipat na. Firms. Isang malamig na ungol ang umalangaw-ngaw sa inner palace ng Fire Remuneration Palace. Para siyang binuhusan ng isang balde ng malamig na tubig. Magwala sa Fire Remuneration Palace kung pareho kayong gustong lumaban. Ang Fire Remuneration Palace ay hindi isang lugar kung saan pwede kayong kumilos please. Sabi ng malamig na boses mula sa panloob na palasyo ng Fire Remuneration Palace.
Boses iyon ng custodian ng Fire Remuneration Palace. Ang tagapag-ingat ng Fire Remuneration Palace ay ang Silver Flame Elder ng Saintland. Tanging ang tagapag-alaga ng Fire Remuneration Palace ang maglalakas loob na makipag-usap kay Rodora sa ganoong paraan. Bagamat ang ilang Bronze Flame Elder sa Fire Remuneration Palace ay itinuturing na mga elder sa Fire Worship Sect, maaaring hindi sila tugma ni Rodora. Dahil dito, hindi sila nang ahas na utusan si Rodora. Matapos huminga ng malalim, malamig na tiningnan ni Rodora si Alvin bago siya tumalikod para maglakad palabas ng Fire Remuneration Palace. Parang natatakot siyang magtago si Alvin sa Fire Remuneration Palace, sinabi niya, hihintayin kita sa labas ng Fire Remuneration Palace. Huwag kang duwag kung lalaki ka. Firm. Malamig na ngumuso si Alvin bago niya sinabing walang pakialam, wala kang desisyon kung lalaki ako o hindi. Kung ibang babae, baka hiniling ko sa kanila na subukan at tingnan kung lalaki ako. Gayunpaman, hindi ko talaga kayang sabihin sa iyo ang mga ganyang salita. Kahit na maghubad ka sa harap ko, hindi ako magiging interesado. Nang malaman ni Alvin na si Kelly at ang kanilang anak na babae ay nakakulong sa enforcement hall dahil kay Rodora, napukaw ang kanyang galit. Kinamumuhian niya si Rodora na hindi pa niya nakilala hanggang sa kaibuturan. Kung hindi dahil kay Rodora, hindi mahuhuli si Kelly sa mapanganib na sitwasyong ito. Dahil dito, ang galit ni Alvin ay sumabog nang makita niya si Rodora ngayon. Kaya naman sinasadya niyang harangin ang daraanan niya at sampelan. Alam ni Alvin mula nang dumating ang kanyang kaluluwa sa mundong ito, ang kanyang ugali ay hindi na walang pakialam tulad ng dati niyang buhay dahil sa mga impluwensya ng kanyang pamilya at mga kaibigan dito. Sa simula, si Alvin ay hindi isang taong bulag na naghahanap ng gulo. Gayunpaman, nang makita niya si Rodora ngayon, hindi niya napigilan ang kanyang galit at direktang sinampal siya. Ang bawat dragon ay may reverse scale, kung ang isa ay hinawakan ito, ang isa ay ganap na mamamatay. Si Kelly ang kanyang reverse scale. Para sa kapakanan ni Kelly, lalabanan pa niya ang buong mundo. Hingal. 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 Napabuntong hininga ang mga disipulo ng Saintland nang marinig nila ang mga salita ni Alvin. Kahit maghubad ka sa harap ko, hindi ako magiging interesado. Ito ay walang alinlangan na isang malupit na pahayag sa isang babae dahil ito ay tumawag upang kwestiyonin ang alindog ng babae. Kahit gaano kalakas ang isang babae, nanabik pa rin siyang kilalanin ng isang lalaki. Ang pahayag ni Alvin ay ganap na itinanggi ang alindog ni Rodora. Si Rodora nakaka-rating lang sa entrance ng Fire Remuneration Palace ay napatigil habang ang kanyang katawan ay lalong nanginginig. Hihintayin kita sa labas. Malamig na sabi niya bago siya mabilis na umalis sa Fire Remuneration Palace. Para siyang natatakot na hindi siya makapagpigil at sasalakayin si Alvin kung magpapatuloy siya. Kung nangyari iyon, tiyak na makikialam ang custodian ng Fire Remuneration Palace sa usaping ito. Gaano man kaitiwala si Rodora sa kanyang sariling lakas, hindi siya masyadong mayabang na isipin na siya ay katapat para sa tagapag-ingat ng Fire Remuneration Palace. Ang tagapag-ingat ng Fire Remuneration Palace ay hindi lamang ang Silver Flame Elder ng Fire Worship Sect ng Saintland, ngunit bilang isang tagapag-alaga ng isang palasyo, ang kanyang lakas ay nireranggo sa tuktok sa lahat ng Silver Flame Elders. Ang kanyang cultivation base ay pumasok sa fourth form of the Saint Celestial Stage. Pagkaalis ni Rodora, isang disipulo ng Saintland ang tumingin kay Alvin habang sinasabi niya, masyadong malupit si Alvin, tama ba? Anong klaseng awayan mayroon sina Alvin at Senior Sister Rodora? Hindi lang niya sinampal sa publiko si Senior Sister Rodora, kundi tinuligsa pa niya ang alindog nito bilang isang babae. Sa isang babae, mas masahol pa iyon kaysa kamatayan. Napakalupit. Hindi ako makapagpigil at aatake kaagad siya kung ako si Senior Sister Rodora. Hindi siya bibitawan ni Senior Sister Rodora ngayon maliban kung magtatago siya sa Fire Remuneration Palace. Saan niya nakuha ang kumpiyansa niya? Para isipin na napakatapang niya para ipahiya si Senior Sister Rodora ng ganito. Don't tell me confident siya na mas malakas siya kaysa sa kanya. Humph! Hindi niya minamaliit ang Senior Sister Rodora at iniisip niya na siya ay isang malambot na persimmon tulad ni Wenyang, tama ba? Nagbulungan ang mga alagad ng banal na lupa. Wala ni isa sa kanila ang nag-isip na siya ay katapat ni Rodora. Pagkatapos ng lahat, si Rodora ay nasa ika-9 na ranggo sa True Ranking.
Matagal nang nakatatak sa kanilang isipan ang kanyang lakas. Si Alvin, sa kabilang banda, ay tila mas mababa sa kanila kahit na pinatay niya si Wenyang. Natural, narinig din ni Alvin ang bulong mula sa mga disipulo ng Saintland. Gayunpaman, siya ba ay isang taong magtatago sa Fire Remuneration Palace dahil sa takot kay Rodora? Siyempre hindi. Matapang at determinadong lumabas si Alvin. Mula sa simula hanggang sa huli, hindi siya nagdalawang isip. Kung natatakot siya kay Rodora, hindi niya haharangin ang landas nito at sinampal siya. Nag-walkout talaga siya. Hindi ba talaga siya takot sa kamatayan? Kamatayan. Hindi basta-basta siya papatayin o lampoy ni Senior Sister hanggat may bisa ang panuntunan ng Fire Worship Sect. Gayunpaman, sa paghusga sa galit ni Senior Sister Rodora, si Alvin ay mapupuspos ang kanyang balat kahit na hindi siya pinatay o napilayan. Sigurado yan. Nang lumabas si Alvin sa Fire Remuneration Palace, agad ding umalis ang grupo ng mga disipulo ng Saintland sa Fire Remuneration Palace. Sa kasalukuyan, ilang Bronze Flame Elders lamang ang natitira sa Fire Remuneration Palace. Itong ilang Fire Remuneration Palace's Bronze Flame Elders na naka-duty sa likod ng mga counter ay talagang sabik na umalis sa Fire Remuneration Palace para manood din ng palabas. Gayunpaman, hindi sila nang ahas na talikuran ang kanilang mga tungkulin. Walang dapat pumunta sa Fire Remuneration Palace para maglagay o tumanggap ng mga assignment pansamantala. Kung sino man sa inyo ang gustong tumingin, pumunta lang. Sa sandaling ito, isang boses ang umalangaw-ngaw sa Fire Remuneration Palace. Boses iyon ng custodian ng Fire Remuneration Palace. Nang marinig ito, hindi na nagdalawang isip ang iilang elder ng Fire Remuneration Palace nang sunod-sunod silang umalis sa Fire Remuneration Palace. Gusto nilang malaman kung paano magtatapos ang insidenteng ito. Natural, mas hilig sila kay Rodora. Siya ay isang powerhouse na nasa ika-9 na ranggo sa True Ranking, at ang kanyang lakas ay malawak na kinikilala. Sa sandaling lumabas si Alvin mula sa Fire Remuneration Palace, nakita niya si Rodora na nakatayo sa di kalayuan. Nakatayo siya sa isang bakanteng lugar sa Central Square habang malamig na nakatingin sa kanya. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng iba, si Alvin ay tumingin lamang sa kanya nang walang pakialam at hindi siya pinansin pagkatapos niyang lumabas ng Fire Remuneration Palace. Sa susunod na sandali, bumangon siya sa hangin para umalis. 2017. Gustong umalis ni Alvin. Gayunpaman, hahayaan ba siya ni Rodora na umalis? Siyempre hindi. Sinusubukang tumakas. Malamig na sumirit si Rodora. Tila kasing bilis ng bagyo ang paggalaw ng kanyang katawan. Sa isang iglap lang, nauna na siya kay Alvin, na hamarang sa kanyang dinadaanan. Para sa mga alagad ng Saintland na naglalakad palabas ng Fire Remuneration Palace, napakapamilyar ng eksenang ito. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang taong hamarang sa ibang tao ang inilipat sa halip. Sa Fire Remuneration Palace, si Alvin ang hamarang sa landas ni Rodora, ngunit ngayon, siya ang humaharang sa landas ni Alvin. Takasan. Napangiti ng masama si Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Rodora at nakita niyang nakaharang ito sa kanyang dinarianan. Rodora, sobra mo talagang pinahahalagahan ang iyong sarili. Ang isang tunay na alagad na nasa ika-9 na ranggo sa True Ranking ay iniisip na siya ay kwalipikado para makatakas ako. Nang marinig ni Rodora ang kanyang mga salita, lalo siyang nagalit. Lalabas na sana ang kanyang Saint Origin habang patuloy na sinabi ni Alvin, handa akong pumunta sa Palace of Death ngayon. Kung may lakas ka ng loob, sumama ka sa akin sa Palace of Death para lagdaan ang Death Pact. Tingin ko nangangati kang patayin ako, tama. Bibigyan kita ng pagkakataong patayin ako. Paano na? Ang mga salita ni Alvin na nagpalaki sa usapin ay biglang nabigla sa lahat. Talagang naglabas si Alvin ng death duel kay Rodora. Palace of Death. Death Duel. Malakas ang boses ni Alvin. Bukod sa mga disipulo ng Saintland na naglalakad palabas mula sa Fire Remuneration Palace, maging ang mga disipulo ng Saintland sa Central Square ay agad na nagtipon ng Fire Remuneration Palace matapos marinig ang mga salita ni Alvin. Gustong pumunta muli ni Alvin sa Palace of Death. Gustong pirmahan ni Alvin ang Death Pact kasama kanino sa pagkakataong ito. Ang grupo ng mga disipulo ng Saintland na patungo sa Fire Remuneration Palace ay narinig lamang ang ikalawang kalahati ng kanyang mga salita.
Hindi nila alam kung kanino siya nagbigay ng death duel. Ha? Hindi ba ang taong nakatayo sa tapat niya ay Senior Sister Rodora? Si Senior Sister Rodora talaga. Huwag mong sabihin na gustong pumirma si Alvin sa death pact kasama si Senior Sister Rodora. Maraming mga alagad ng Saintland na kikidating lang ang nakakita kay Rodora. Bilang isa sa dalawang pinakasikat na babaeng disipulo sa mga nakababatang henerasyon sa Fire Worship Sect at isang taong nirerango sa ika-9 na rango sa True Rankang, natural na kilala si Rodora sa Saintland ng Fire Worship Sect. Ang grupo ng mga disipulo ng Saintland na kikidating lang ay natarante nang makita nila si Alvin na nakipaglaban kay Rodora. Bakit magkaaway ang dalawang taong ito? Hindi nagtagal, ipinaliwanag ng marami sa mga alagad ng Saintland na nasa Fire Remuneration Palace kung ano ang nangyari sa mga disipulo na kararating lang. Si Alvin at ang senior sister na si Rodora ay malamang na may awayan sa isa't isa. Kung hindi, hindi niya ito tretuhin ng ganoong paraan. Nagtataka ako kung bakit may malabong bakas ng palad sa isang gilid ng mukha ni senior sister Rodora. Ang lumabas, sinampal siya ni Alvin. Napakatapang talaga ni Alvin. Hindi lang siya ang nagkusa na akitin siya, kundi sinabi pa niyang gusto niyang pumirma ng death pact sa kanya. Ganoon ba talaga siya kay Tiwala? Siguro, bluff lang ang tawag niya sa kanya. Calling her bluff. Dati, inisip din ni Wenyang na si Alvin ang tumatawag sa kanyang bluff nang maglabas siya ng death duel challenge. Sa huli, napatay siya ni Alvin. Ang gusto mong sabihin ay ang tiwala ni Alvin na kaya niyang patayin si senior sister Rodora kaya nag-issue siya ng death duel challenge sa kanya. Matapos malaman ang tungkol sa nangyari, nagsimulang mag-usap ang mga disipulo ng banal na lupain sa kanilang sarili. Ang isang minorya sa kanila ay nadama na si Alvin ay maaaring sapat na malakas upang patayin si Rodora, ngunit karamihan sa kanila ay nag-isip na si Alvin ay hindi katugma kay Rodora. Sa kanilang opinyon, malinaw na mas malakas si Rodora kaysa kay Alvin. Siguro kung papayag si senior sister Rodora sa hamon ni Alvin sa death duel. Malamang napapayag siya. Kung tutuusin, ipinahiya siya ni Alvin sa publiko. Batay sa kanyang init ng ulo, siguradong sabik na siyang patayin siya. Firm. Kung talagang maglakas loob si Alvin na pumirma sa death pact kasama si senior sister Rodora, tiyak na mamamatay siya ngayon. Karamihan sa mga disipulo ng Saintland ay walang mataas na opinyon kay Alvin. Biglang bumulong ang isang alagad ng Saintland na nagpapansin kay Rodora mula simula hanggang ngayon. Don't tell me wala sa inyo ang nakakaalam na naging solemn na ang ekspresyon ni senior sister Rodora. Tila nag-iingat siya kay Alvin. Baka hindi niya tanggapin ang kanyang hamon sa death duel. Sa sandaling matapos siyang magsalita, ang mga disipulo ng Saintland na naruroon sa eksena ay agad na inilipat ang kanilang tingin kay Rodora. Gaya ng inaasahan, naging solemn na ang ekspresyon ni Rodora matapos niyang marinig ang hamon ni Alvin sa death duel. Matagal siyang hindi nakasagot. Hindi tama. Natatakot si senior sister Rodora. Paano ito posible? Ano man ang mangyari, ang senior sister Rodora ay isa pa rin na nasa ika-9 na rango sa True Rankang. Huwag mong sabihin sa akin na wala pa siyang lakas ng loob na makisali sa death duel kasama ang bagong tunay na disipulong ito, si Alvin. Nagtataka ako kung ano ang tumatakbo sa isip ni senior sister Rodora. Marahil, iniisip niya na mapanganib na tanggapin ang hamon ni Alvin sa death duel. Maraming mga alagad ng Saintland ang umiling. Puno ng pagkabigo ang kanilang mga mata habang nagsasalita sila. Ito ay tulad ng sinabi ng mga alagad ng Saintland. Sa kasalukuyan, talagang natatakot si Rodora. Nang banggitin ni Alvin ang pagpunta sa Palace of Death para lagdaan ang Death Pact, naalala niya kaagad si Wenyang na pinatay ni Alvin noong 1 buwan. Alam ni Rodora ang mga detalye ng nangyari. Alam niyang si Alvin ang nagkusa na mag-issue ng death duel challenge kay Wenyang. Sa oras na iyon, hindi lamang si Wenyang, ngunit naramdaman ng lahat na tinatawag lang ni Alvin ang bluff ni Wenyang, at hindi siya tugma kay Wenyang. Matapos lagdaan ni na Alvin at Wenyang ang death pact sa Palace of Death, hindi gaanong tumaya kay Alvin. Halos lahat ay tumaya kay Wenyang. Naramdaman nilang ang mananalo sa huli ay si Wenyang. Gayunpaman, ang resulta ay nagulat sa lahat.
Pinatay ni Alvin si Wenyang. Ang bagong disipulong ito na halos lahat ay minamaliit ay nagawang pumatay kay Wenyang na naging isang tunay na disipulo mula pa noong nakalipas na panahon. Ngayon, sa sandaling ito, muling umuulit ang kasaysayan. Muling inilabas ni Alvin ang hamon ng death duel. This time, ang target niya ay si Rodora. Natural, tiwala si Rodora sa sarili niyang lakas. Gayunpaman, si Alvin ay isang misteryo sa kanya. Mula nang pumasok siya sa Fire Worship Sect, wala pang isang taon bago siya bumangon mula sa isang alagad ng Four Symbol Sanctums tungo sa isang tunay na disipulo sa Saint Land. Hindi siya sigurado kung mayroon pa ring nakatagong trump card si Alvin pagkatapos niyang patayin si Wenyang. Dahil dito, hindi siya nang ahas na tanggapin ang hamon ni Alvin sa death duel. Lahat ay natatakot sa kamatayan, at siya ay walang pagbubukod dito. Kapag namatay ang isang tao, mawawala ang lahat. Ano? You don't dare. Naiinis na sinabi ni Alvin nang makita niya ang seryosong ekspresyon ni Rodora at kung paano siya hindi sumagot ng mahabang panahon, dahil natatakot ka, umalis ka sa daraanan ko. Ang isang mabuting aso ay hindi dapat humarang sa landas ng sinuman. Maraming mga alagad ng Saint Land ang hindi napigil ang umiling nang makita nila ito. Wala talaga akong ideya kung ano ang tumatakbo sa isip ni Senior Sister Rodora. Sinasayang niya ang magandang pagkakataon. Marahil, ang pagkamatay ni Wenyang ay naging sanhi ng kanyang pag-iingat. Nakarank siya sa ika-9 sa True Ranking. Nakakatawa. Kung si Senior Sister Brianna ang ika-7 ranggo sa True Ranking, hindi siya magiging duwag tulad ni Rodora. Siyempre. Si Senior Sister Brianna ay palaging mas malakas kaysa kay Rodora. Nang ang ilan sa mga disipulong ito ng Saint Land ay nagbulungan, binanggit nila si Brianna, ang kambal na kapatid ni Kelly, na nasa ika-7 ranggo sa True Ranking. Ang Senior Sister Rodora ay mas mababa kaysa kay Senior Sister Brianna. May chismis na nakakulong si Senior Sister Brianna sa enforcement hall dahil inireport siya ni Senior Sister Rodora. Halatang ginawa niya ito para sa kanyang kapakanan. Ginagamit niya ang enforcement hall para maalis si Senior Sister Brianna. Totoo ba ito? Nakikita kong napakatotoo. Kung ganoon nga, napakataksil talaga ni Rodora. Ayos lang kung hindi niya kayang makipaglaban ng hayagan kay Senior Sister Brianna at palaging nalulupig ni Senior Sister Brianna, pero kung iisipin ay gumamit siya ng ganitong maling paraan para maalis si Senior Sister Brianna. Hindi mahalaga kung parusahan si Senior Sister Brianna ng enforcement hall, palagi siyang magiging diyosa sa puso ko. Para kay Rodora, hinding-hindi siya magiging kasing galing ni Senior Sister Brianna sa puso ko. Ganyan din ang nararamdaman ko. Matapos banggitin ng isang disipulo ng Saint Land si Brianna na nasa ika-7 ranggo sa True Ranking, muling nagkagulo ang grupo ng mga disipulo ng Saint Land na naruroon sa eksena. Ang ilang mga tao ay nagsiwalat pa ng ilang mga kagiliw-giliw na alingawngaw. Dati, maraming disipulo ng Saint Land ang tumatawag pa rin sa kanya bilang Senior Sister Rodora. Gayunpaman, sa kasalukuyan, tinutukoy lamang siya ng kanyang pangalan. Nawala na sila ng respeto sa kanya. Si Rodora ay agad na pinuna ng lahat ng naruroon sa eksena. Si Rodora na orihinal na galit ay naging mas galit nang marinig niya ang talakayan sa kanyang paligid. Shut the hell up! Malakas na sabi ni Rodora habang malamig na nakatingin sa mga disipulo ng Saint Land, dahilan para tumahimik sila. Bagamat tumigil sila sa pagsasalita, ang kanilang mga mata ay may bakas ng pang-aalipusta nang tumingin sila kay Rodora. Sa kasalukuyan, tila ang katahimikan ay nagsalita ng mas malakas kaysa sa kanilang mga salita. Firms. Si Rodora na nagalit nang marinig niya ang talakayan ng mga disipulo ng Saint Land ay ibinalik ang kanyang atensyon kay Alvin. Alvin, ayoko ng buhay mo. Gusto kitang pahirapan ng dahan-dahan. Sa ganoong paraan lang mabubure ang puot sa puso ko. Sa sandaling matapos siyang magsalita, sinimulan niyang pakilyusin ang Saint Origin sa kanyang katawan. Isang nakakatakot na enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan at nagsimulang kumalat. Bakit hindi mo na lang aminin na natatakot ka? Bakit kailangan pang gumawa ng dahilan? Napangiti si Alvin nang marinig niya ang kanyang mga sinabi. 2018. Naghahanap ka ng kamatayan.
Hindi na nakapagpigil si Rodora nang harapin ang patuloy na pang-aasar ni Alvin. Ang Saint Origin na nagtitipon sa kanyang katawan ay lumundag, na naging sanhi ng panginginig ng hangin saglit. Ipinakita ni Rodora ang kanyang lakas bilang isang powerhouse sa ikalawang anyo ng Saint Celestial Stage sa sandaling ito. Pangunahing taktika sa paglamon. Halos sa sandaling lumabas ang Saint Origin ni Rodora mula sa kanyang katawan, si Alvin ay nagsumite ng assist type na Divine Ability. Ang Sun Saint Energy na matagal nang naipon sa kanyang katawan ay nagsimulang bumuo ng mga whirlpool sa paligid niya. Sa isang kisap lang ng mata, ang nakapalibot na Heaven and Earth Spirit Energy ay ganap na hinigop ng mga whirlpool. Golden Crow's Wings. Nang ang Sun Saint Energy sa kanyang katawan ay itinaas sa limitasyon nito sa pamamagitan ng Elementary Devouring Tactic, mabilis niyang inihagis ang kanyang paggalaw na Divine Ability. Isang pares ng nagninangas na pakpak ang lumitaw sa likod ni Alvin sa bilis ng kidlat. Sa isang kisap lang ng mata, ikinapak niya ang kanyang mga pakpak. Boom! 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 Isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin. Mabilis ding lumayo si Alvin. Nang lumayo si Alvin, si Rodora ay sumisingil, hawak ang isang 100 Inscription Saint Sword. Ang kanyang target ay si Alvin. Whoosh! Habang itinutok ni Rodora ang kanyang espada, nagsimulang lumitaw ang mga alon sa hangin. Ang bilis ng espada ay mas mabilis pa kaysa sa bilis ni Alvin nang siya ay lumayo. Sa mata ng karamihan ng mga disipulo ng Saintland, sina Alvin at Rodora ay tila naging mga after images. Gayunpaman, masasabi pa rin niyang mas mabilis si Rodora kaysa kay Alvin. Sa sandaling ito, maraming mga disipulo ng Saintland ang naisip sa kanilang sarili, tulad ng inaasahan, si Rodora ay mas malakas. Talagang naglakas loob ka na magbigay ng isang hamon sa death duel sa akin sa ganitong kaunting lakas. Nang makita ni Rodora na mabilis niyang hinahabol si Alvin, hindi niya maiwasang mapangiti ng mapang-asar. Bueno, hindi ka pa rin ba natakot na tanggapin ang hamon ko sa death duel kahit sa kaunting lakas na ito? Sumagot si Alvin. Halatang halata sa boses niya ang panghahamak. Naghahanap ka ng kamatayan. Ang mga salita ni Alvin ay parang pagdaragdag ng langis sa apoy. Si Rodora ay lubos na nagalit. Ang kanyang bilis ay tila naging mas mabilis habang hawak niya ang kanyang 100 Inscription Saint Sword. Panahon na para tapusin ito ngayon. Habang bumilis ang bilis ni Rodora sa paghawak ng 100 Inscription Saint Sword, muntik na itong makipag-ugnayan kay Alvin, na naging sanhi ng pagtibok ng kanyang puso. Pinaikit niya ang kanyang mga mata habang patuloy na umaatres. Whoosh! Biglang umalangaw-ngaw sa hangin ang tunog ng espadang sumisipol sa hangin na tila sigaw ng phoenix. Narinig ng lahat ang tunog, ngunit hindi nila nakita ang espada. Sa sandaling tumunog ang tunog sa hangin, tumigil si Alvin sa paggalaw. Ah! Sa sandaling huminto si Alvin, isang matinis na sigaw ang umalangaw-ngaw sa hangin, na ikinagulat ng lahat. Klang! Ang tunog ng metal na nahuhulog sa lupa ay naging dahilan upang manumbalik ang pakiramdam ng mga tao. Agad nilang itinoon ang atensyon sa pinanggalingan ng ingay. Ay hindi ba iyon ang 100 Inscription Saint Sword ni Rodora? Nakilala ng maraming disipulo ng Saintland ang espada na nahulog sa lupa. Walang iba kundi ang 100 Inscription Saint Sword na hawak ni Rodora habang naniningil siya kay Alvin kanina. Tumulo! Tumulo! Natigilan pa rin sila nang makita ang espada sa lupa nang makita nila ang mga patak ng dugo na tumutulo sa lupa sa tabi kung saan nahulog ang 100 Inscription Saint Sword. Nang makita ito, agad na inilipat ng lahat ang kanilang tingin pataas kay Rodora na nakahover sa hangin. Si Rodora ay kasing putla ng isang piraso ng papel. Nagniningning ang mga mata niya sa takot. Sa sandaling ito, tila nakalimutan niyang pigilan ang kanyang pagdurugo. Sa kasalukuyan, dumudugo ng husto ang brasong nakahawak sa espada. Laslas din ang manggas ng uniforme ng tunay na alagad. Halatang nakaranas siya ng matinding pinsala. Kung hindi siya gaanong dumudugo. Ang kalahati ng kanyang uniforme ay kinulayan ng pula ng kanyang dugo. Sa sandaling ito, nakatitig si Rodora kay Alvin habang pinipigilan niya ang kanyang pagdurugo. Isa lang ang natitira sa isip niya.
Salamat at hindi ko tinanggap ang hamon niya sa death duel. Sa kabila ng pagiging ganap na nakatutok, hindi man lang niya nakuha ang bakas ng kanyang espada. Ang bilis ng kanyang espada ay nakakatakot na mabilis. Madaling natanggal ng kanyang espada ang 100 Inscription Saint Sword sa kanyang kamay habang nilaslas nito ang kanyang kanang braso, na nag-iwan ng malalim na sugat. Kung ito ay isang death duel, ang kanyang espada ay pumatay sa akin. Sigurado si Rodora tungkol dito. Masyadong mabilis ang espadang iyon na hindi man lang niya mahuli ang anino ng espada. Ito ay hindi isang bagay na maaari niyang labanan. Dahil dito, itinuring niya ang kanyang sarili na maswerte sa pagtanggi sa hamon ng death duel ni Alvin. Kung ito ay isang death duel, hindi sana laslas ni Alvin ang kanyang braso. Marahil, laslasin nito ang kanyang lalamunan o matusok ang espasyo sa pagitan ng kanyang mga kilay o puso. Pinagpawisan siya nang maisip niya ang espada ng matatakot niyang tingnan si Alvin. Bakit? Ibinibilang mo ba ang iyong sarili na maswerte sa pagtanggi sa aking hamon sa death duel kanina? Malamig na ngumiti si Alvin nang makita niya ang tingin ni Rodora. Kung narinig ni Rodora ang kanyang mga salita bago niya nasaksihan ang kanyang sword technique, galit na galit siya at maaaring may nasabi siyang masakit bilang kapalit. Gayunpaman, sa kasalukuyan, tahimik lang siya. Wala siyang lakas ng loob na magbitaw ng kahit isang salita. Bagamat iyon ang nangyari, nag-alab ang apoy ng puot sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Pinipigilan lang niya ang galit niya pansamantala. Hindi niya pinakawalan ang galit kay Alvin kahit alam niyang hindi siya katapat nito. Hinding-hindi niya makakalimutan ang paraan ng pagpapahiya nito sa kanya ngayon sa Fire Remuneration Palace. Magtiis. Wala siyang choice kundi magtiis sa ngayon. Whoosh! Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng iba, mabilis na kumilos si Alvin bago siya nakarating sa harap ni Rodora. Agad na bumungad sa kanya ang takot, ngunit hindi siya nang ahas na kumilos ng walang ingat. Sino ang nakakaalam kung masasaktan at pahihirapan siya ni Alvin kung lilipat siya? Sa Fire Worship Sect, hindi lalabag sa alituntunin ang isang tao hanggat hindi papatayin o lampoy ng mga kapwa alagad. Kanina, di ba sabi mo pahihirapan mo ako ng dahan-dahan? Walang pakialam na sabi ni Alvin habang nakatingin kay Rodora. Parang may sinasabi siyang hindi importanteng bagay. Natakot si Rodora nang marinig niya ito, ngunit hindi siya nang ahas na sumagot. Sampal. Umalangaw-ngaw sa hangin ang malutong na tunog ng sampal. Nang makita ni Alvin si Rodora na hindi siya pinapansin, sinampal niya ito sa kabilang bahagi ng kanyang mukha. Hingal. 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 Nang makita ito, ang mga alagad ng Saintland ay hindi napigil ang mapabuntong hininga. Hindi nila akalain na magiging matapang si Alvin para sampelan muli si Rodora. Nahihilo si Rodora nang masampal siya. Nang mabawi niya ang kanyang katinoan, isang matinding pahiwatig ng puot ang sumilay sa kanyang mga mata habang nakatitig siya kay Alvin. Kung nakakamatay lang ang tingin, maraming beses nang namatay si Alvin. Bakit? Parang ayaw mo. Ang titig ni Rodora ay nagpagalit kay Alvin, lalo na nang maalala niyang ang kanyang asawa at anak na babae ay nakulong sa enforcement hall dahil sa kanya. Sampal. Sa sandaling matapos siyang magsalita, sinampal niyang muli si Rodora nang hindi na siya hinintay na sumagot. Sa ilalim ng tingin ng halos 1,000 tao sa Central Square, si Rodora na sinampal ni Alvin ng 2 beses ay naramdaman na parang dumaan siya sa pinakamalaking kahihiyan sa mundo. Hindi siya nakapagpigil at sumirit. Alvin. Pagsisisihan mo ito. Ipinapangako ko sa iyo. Pagsisisihan mo ito. Panghihinayang. Ano bang pagsisisihan ko? Napangiti si Alvin. Sabay taas ulit ng kamay para sampelan si Rodora dahilan para mapawi ang ulo nito sa gilid. Mas alam ni Rodora sa pagkakataong ito. Hindi siya lumingon para tignan siya. Kung papansinin ng mabuti, makikita ang galit na halos kumawala sa kanyang mga mata. Ang kanyang katawan ay tila naninigas, ngunit ito ay hindi mahahalata. Naramdaman niya ang galit na nagbabantang sa isabog, ngunit pilit niyang pinigilan ito dahil ayaw niyang masampal ulit. Nawalan agad ng interes si Alvin nang makita niya ang taunang hitsura ni Rodora. Malamig na sabi nito sa kanya bago siya naghanda na umalis, "Scram."
Nang marinig ni Rodora ang kanyang mga salita, tiniis ni Rodora ang kanyang kahihiyan at tahimik na gumawa ng paraan para sa kanya sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng iba. Napakaraming ikasyam sa True Rankang. Naiinis na sabi ni Alvin bago siya umalis. Agad na nanigas ang katawan ni Rodora nang marinig niya ito. Hanggang sa makaalis si Alvin ay sa wakas ay kinuha niya ang kanyang 100 inscription Saint Sword at nagmamadaling umalis. Dahil siya ay labis na napahiya, siya, natural, ay hindi nais na manatili ng isang segundo pa sa lugar na ito. Alvin, hinding-hindi kita bibitawan. Hinding-hindi kita bibitawan. Ako, Rodora, ay sumusumpa na hindi ako taong hindi ka mamamatay. Galit na inisip ni Rodora sa kanyang sarili habang siya ay umalis. Pagkaalis ni na Alvin at Rodora, sa wakas ay nanumbalik ang katinoan ng mga disipulo ng Saint Land. Kitang-kita ng lahat ang pagkalito sa mga mata ng isa't isa. Talagang napakalakas ni Alvin. Nakakatakot. Sa isang hampas lang, natamba niya ang 100 inscription Saint Sword ni Rodora at nasugatan siya. Kung ang espadang iyon ay hindi nakatutok sa braso ni Rodora ngunit sa kanyang mahahalagang punto, siya ay patay na. Maraming mga disipulo ng Saint Land ang nagulat na napabulalas matapos masaksihan ang lakas ni Alvin. Talagang walang awa si Alvin. Kung iisipin ay paulit-ulit niyang pinahiya si Rodora. Hindi kaya niya kilala kung sino ang amo at senior na kapatid ni Rodora. Sabi ng isang alagad ng Saint Land. 2019. Pagkatapos umalis ni Alvin sa Central Square, umalis din siya sa Saint Island. Pagkatapos ng lahat, natapos na niya ang kanyang layunin na pumunta sa Saint Island. Tatanggapin ko ang atas pagkaraan ng 10 araw at maglilingkod ako sa Saint Land Enforcement Hall. Nagsimulang gumawa ng mga paunang plano si Alvin nang umalis siya sa Saint Island. Napuno ng pananabik ang kanyang puso nang maisip niya kung paano siya magkakaroon ng pagkakataong maglingkod sa Saint Land Enforcement Hall dahil ang ibig sabihin nito ay makikita niya si Kelly at ang kanyang anak na babae. Sa sandaling naisip niya si Kelly at ang kanilang anak na babae, hindi niya maiwasang mapaalalahanan si Brianna na nakakulong din sa Saint Land Enforcement Hall. Si Brianna ay kambal na kapatid ni Kelly. Ikinulong siya ng enforcement hall dahil pinrotektahan niya si Kelly. Bagamat nalaman ni Alvin ang katotohanan ng nangyari, hindi siya namuhi sa kanya ni hindi siya nagpapasalamat. Sa kanyang palagay, kung hindi inalis ni Brianna si Kelly, hindi sana sila magkahiwalay ni Kelly. Ang kanilang anak na babae ay hindi maaaring makita ang kanyang ama hanggang ngayon. Nang maisip niya ang kanyang asawa at anak, nakaramdam siya ng matinding kirot sa puso. Kelly, tinuruan ko na ng leksyon ang babaeng naging dahilan ng pagkakakulong mo. Sa kasamaang palad, masyado siyang maingat at hindi pumayag sa inilabas kong hamon ng death duel. Kung hindi, namatay na siya. Nakaramdam ng kaunting panghihinayang si Alvin. Gayunpaman, batay sa pangyayaring ito, masasabi niyang si Rodora ay isang taong marunong umangkop ayon sa isang sitwasyon. Kung bibigyan siya ng pagkakataon, mas mabuting patayin niya ang isang tulad niya. Kung hindi, magdudulot lang siya ng gulo sa kanya. Halos imposibleng mapatay ko ang babaeng iyon sa fire worship sect, lalo na ngayong nasaksihan niya ang lakas ko. Sigurado si Alvin tungkol dito. Sana magkaroon ako ng pagkakataon sa hinaharap na patayin siya sa labas ng fire worship sect. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili. Bagamat ayaw kong aminin ito, talagang malakas si Rodora. Hindi nakakagulat na siya ay nasa ika-9 na ranggo sa True Rankang. Siya ay talagang mas malakas kaysa sa karamihan ng mga powerhouse sa second form ng Saint Celestial Stage. Bagamat nagawa ni Alvin na patumbahin ang 100 inscription Saint Sword mula sa kamay ni Rodora at nasugatan siya para patayin ang ideya niyang maghanap ng away sa kanya, ito ay dahil ginamit niya ang Jasper Celestial Sword. Alam niyang kung hindi niya gagamitin ang Jasper Celestial Sword, hindi siya kalaban ni Rodora. Batay sa sword technique ni Rodora, natuklasan ni Alvin kung gaano nakakatakot ang kanyang lakas. Talagang hindi ito isang bagay na maaaring ihambing ng mga ordinaryong powerhouse sa ikalawang anyo ng Street Celestial Stage. Mabuti na lang at walang Silver Flame Elder na naruroon sa eksena. Kung hindi, magiging abala para sa akin na gamitin ang Jasper Celestial Sword.
Maswerte si Alvin nang maisip niya ito. Dati, nang lumabas siya sa Fire Remuneration Palace, tinanong na niya si Elder Hal na nasa Seven Treasures Exquisite Pagoda para sa tulong upang imbestigahan kung may Silver Flame Elders na nanunood sa dilim. Kung mayroon man, gagawin niya ang lahat upang hadlangan ang kanyang paningin. Kung wala siyang dapat ikatakot. Imposible para sa mga alagad ng Saintland at ilang Bronze Flame Elder na naruroon sa eksena na makita ang Jasper Celestial Sword na ginamit niya gamit ang swordplay technique mula sa ikatlong yugto ng Sovereign Heart Sword, ang Sword Warding Heart. Gumawa lamang siya ng kanyang hakbang nang ipaalam sa kanya ni Elder Hal na walang Silver Flame Elders na naruroon sa eksena. Pagkatapos, ginamit niya ang Jasper Celestial Sword at madaling natanggal ang 100 Inscription Saint Sword mula sa kamay ni Rodora. Pagkatapos, siya ay nangingibabaw sa kanyang kapangyarihan kaya't mag-isip siyang 2 beses tungkol sa pakikipaglaban sa kanya sa hinaharap. Sa susunod na 10 araw, tututukan ko ang pagpapalaki ng aking mga banal na kakayahan. Hindi nagtagal, bumalik si Alvin sa kanyang tirahan. Pagkapasok niya sa kanyang silid, pumasok siya sa ika-4 na antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda at nagsimulang higit na maunawaan ang kanyang divine abilities. Bagamat naintindihan na niya ang mga ito, hindi pa niya nagagawa ang mga ito sa pinakamataas na antas. Marami pa ring puwang para sa pagpapabuti. Kung mapapalaki niya sila, lalakas din ang kanyang lakas. Ang 10 araw sa labas ay katumbas ng 100 araw sa loob ng Seven Treasures Exquisite Pagoda. Dahil dito, nagkaroon ng sapat na panahon si Alvin upang maunawaan ang kanyang mga divine abilities. Sa kasalukuyan, hindi niya alam na ang balitang sinampal niya si Rodora ng ilang beses at natalo siya sa isang galaw lang ay kumakalat na parang apoy sa Saintland ng Fire Worship Sect. Nagulat ito sa maraming elder at disipulo ng Saintland. Sino si Rodora? Siya ay isang powerhouse na nasa ika-9 na ranggo sa True Ranking. Isa siya sa 2 pinakakilalang babaeng tunay na disipulo sa mga nakababatang henerasyon sa Fire Worship Sect. Bukod sa pagiging makapangyarihan, ang kanyang amo ay isa ring Golden Flame Elder. Bago pa man sumapi si Alvin sa Fire Worship Sect, sikat na si Rodora sa Fire Worship Sect. Para kay Alvin, siya ay isang bagong disipulo na kamakailan lamang ay sumapi sa sekta. Wala pang 1 taon bago siya bumangon mula sa isang alagad ng Black Turtle Sanctum tungo sa isang tunay na disipulo sa Lupang Santo. Wala pang 1 taon, kumalat ang kanyang pangalan sa Fire Worship Sect. Nagsimula ito sa pananakit niya sa unang Silver Flame ng Black Turtle Sanctum na si Elder Argus noong papasok pa lang siya sa Fire Worship Sect at Black Turtle Sanctum at kung paano niya pinatay si Wen Yang, isang tunay na disipulo, noong 1 buwan. Ito ang naging dahilan upang ang katanyagan ni Alvin ay umabot sa tugatog nito. Hoy, narinig mo ba? Si Rodora na nasa ika-9 na ranggo sa True Ranking ay sinampal ni Alvin sa Fire Remuneration Palace ngayon. Alvin. Ang taong iyon na pumatay kay Wen Yang 1 buwan na ang nakalipas. Hindi ba siya masyadong matapang? Ano ang nangyari sa huli? Siguradong nabugbog siya ni Senior Sister Rodora, tama ba? Natatakot ako na kahit sa pinakamaliit mong panaginip ay hindi mo maiisip na si Rodora ay kailangang umamin ng pagkatalo sa huli. Siya ay sinampal ng ilang beses ni Alvin. Sa bandang huli, kaya lang niyang tumahimik. Paano ito posible? Si Rodora ay nasa ika-9 na ranggo sa True Ranking. Paano niya matiis na ipahiya siya ni Alvin? Ito ay dahil natamba ni Alvin ang kanyang 100 Inscription Saint Sword at nasugatan siya sa isang galaw lamang. Sa sitwasyong iyon, wala siyang pagpipilian kundi ang aminin ang pagkatalo dahil mas malakas si Alvin kaysa sa kanya. Paano ito posible? Paano naging posible para kay Alvin na maging napakalakas? Kung gayon, ibig sabihin ba nito ay hindi ka naniniwala? Maaari mong tanungin ang iba. Halos 1,000 katao ang naruroon noong oras na iyon. Nakita ng lahat kung paano hindi man lang nang-ahas na huminga ng malakas si Rodora nang matalo siya ni Alvin sa huli. Kumusta si Alvin na napakalakas? Ang mga katulad na talakayan ay maririnig sa lahat ng dako sa lupang banal ng Fire Worship Sect. Kumalat pa sa 4 Symbol Sanctums ang balita tungkol sa pagpapahiya at pagkatalo ni Alvin kay Rodora na nagdulot ng kaguluhan. 1 buwan na lang, di ba?
Isang buwan na ang nakalipas, nagulat na si Alvin sa lahat sa pagpatay kay Wenyang, ang tunay na disipulo. Gayunpaman, ngayon, natalo na niya ang tunay na disipulo, si Rodora. Marami sa mga disipulo sa Four Symbol Sanctums ay napabulala sa pagkagulat. Sa kabila ng pagiging isang tunay na disipulo, walang halaga si Wenyang kumpara kay Rodora. Si Rodora ay nasa ika-9 na ranggo sa True Ranking. Ang kanyang lakas ay nasa top 10 sa mahigit 170 tunay na disipulo. Kahit na ang isang taong ganyan ay hindi makakapantay kay Alvin. Siya ay napakalakas. Paano nakagawa ang Black Turtle Sanctum ng ganoong halimaw? Ang mga katulad na pahayag ay maririnig sa Azure Dragon Sanctum, White Tiger Sanctum, at Vermilion Bird Sanctum. Sa Black Turtle Sanctum, sobrang kamangha-mangha si Senior Brother Alvin. Talagang natalo niya si Rodora na nasa ika-9 na ranggo sa True Ranking. He's really heaven-defying. Hindi ba't lagi siyang ganyan? Na-immune na ako. Ako rin. Karamihan sa mga alagad ng Black Turtle Sanctum ay naranasan na ito ng maraming beses na naging immune na sila dito. Natural, mayroon ding ilang mga alagad ng Black Turtle Sanctum na tuwang-tuwa. Hindi ako makapaniwala na ang ating Black Turtle Sanctum ay magbubunga ng napakalaking henyo tulad ni Senior Brother Alvin. Kahit saan siya magpunta, palagi siyang nagdudulot ng ripple. As expected from my idol. Masyado siyang cool. Ang lumalaban sa langit na Senior Brother na si Alvin. Inaasahan kong sorpresahin niya tayong muli. Nagkagulo ang buong Black Turtle Sanctum, nalaman din ito ng ilang Silver Flame Elder na nakipag-ugnayan kay Alvin. Natarante rin sila at nagulat. Kasabay nito, hindi nila maiwasang mag-alala. Si Rodora ang direktang disipulo ng Sanctum Leader ng Azure Dragon Sanctum. Ang Sanctum Leader ng Azure Dragon Sanctum ay may 2 direktang disipulo. May iba pa bukod kay Rodora. Ang dakilang direktang disipulong iyon ng Sanctum Leader ng Azure Dragon Sanctum ay nakalusot na sa 3 anyo ng Saint Celestial Stage ilang taon na ang nakakaraan. Siya ay kasalukuyang pumapangalawa sa True Ranking. Kapag nalaman niyang ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay nabuli ng ganito kalaki, tiyak na hindi niya pababayaan ang bagay na ito. Ang ilang Silver Flame Elder sa Black Turtle Sanctum ay nag-isip tungkol sa dakilang direktang disipulo ng Sanctum Leader ng Azure Dragon Sanctum. Nakaramdam sila ng takot para kay Alvin. Samantala, sa lupang banal ng Fire Worship Sect, si Jano na kalalabas lang ng kanyang tirahan at pupunta sana sa Saint Island ay nalaman din ang tungkol sa insidente ng pagpapahiya at pagkatalo ni Alvin kay Rodora. Swoosh! Agad na bumungad sa kanya ang takot ng maging pangit ang kanyang ekspresyon. Masyadong walang ingat si Junior Brother Alvin. Baka sa kanyang mga mata ang pag-aalala. Kasabay nito, nagpunta siya sa tirahan ni Alvin. Junior Brother Alvin. Nang dumating si Jano sa labas ng tirahan ni Alvin, tumawag siya at ipinadala ang kanyang boses sa loob. Nalaman ni Alvin na nauunawaan ang kanyang divine ability sa ika-4 na antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda na may naghahanap sa kanya matapos itong ipaalam sa kanya ni Elder Hal. Agad siyang umalis sa 7 Treasures Exquisite Pagoda pansamantala. Senior Brother Jano. Nang mag-walkout si Alvin, nakita niya si Jano na umaaligid sa ere. 2020. Senior Brother Jano, may dahilan ba na hinanap mo ako? Nagtataka na tanong ni Alvin pagkatapos niyang umangat sa himpapawid at lumipad malapit kay Jano. Kasabay nito, natuklasan niya na si Jano na tila nagmamadaling dumating ay may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Alam niyang kailangang may apurahang bagay para bisitahin siya ni Jano. Agad na naging tense ang ekspresyon niya. Junior Brother Alvin, narinig ko na sinampal mo si Rodora sa publiko ng ilang beses. Same time na tanong ni Jano habang nakatingin kay Alvin. Oo. Tumango si Alvin. Ang kanyang tensyon na ekspresyon ay unti-unting lumuwag matapos niyang marinig ang tanong ni Jano. Senior Brother Jano, pumunta ka dito para hanapin ako tungkol sa bagay na ito. Ang kanyang ekspresyon ay naging kalmado na tila ang bagay tungkol kay Rodora ay hindi sapat na mahalaga para siya ay mag-alala tungkol dito. Junior Brother Alvin, si Rodora ay hindi kasing simple ng isang tunay na disipulo.
Napagtanto ni Jano na mas nag-aalala siya kaysa kay Alvin nang makita niya kung gaano kawalang interes si Alvin. Hindi niya maiwasang mapangiti ng pilit. Ang kanyang master ay isang Golden Flame Elder sa ating Fire Worship Sect. Siya rin ang Sanctum Leader ng Azure Dragon Sanctum. Ang Sanctum Leader ng Azure Dragon Sanctum. Bahagyang nagulat si Alvin nang marinig niya ito. Gayunpaman, hanggang doon lang iyon. Hindi siya nakaramdam ng takot kahit na nalaman niyang ang amo ni Rodora ay ang Sanctum Leader ng Azure Dragon Sanctum. Kalmado pa rin ang ekspresyon niya bukod sa bahagyang pagtataka na naramdaman niya kanina. Senior Brother Jano, pumunta ka para hanapin ako para sabihin sa akin na si Rodora ang direktang disipulo ng Sanctum Leader ng Azure Dragon Sanctum. Tanong ni Alvin habang nakatingin kay Jano. Bahagyang nawala ng imek si Jano nang makita niya kung gaano kalmado si Alvin, bukod sa bahagyang pagtataka niya kanina, matapos malaman ang tungkol sa pagkakakilanlan ng amo ni Rodora. Siya ang Sanctum Leader ng Azure Dragon Sanctum. Isa rin siyang Golden Flame Elder sa Fire Worship Sect. Bakit pakiramdam ko hindi ka nag-aalala? Bakit kailangan kong mag-alala? Huwag mong sabihing hahanapin niya ako at papatayin dahil lang sa ilang beses kung sinampal si Rodora. Walang emosyong sinagot ni Alvin si Jano. Sa katunayan, bago siya gumawa ng desisyon na harangin ang landas ni Rodora at sampalin siya, nahulaan na niya na mayroon itong master na may natitirang posisyon sa Fire Worship Sect. Pagkatapos ng lahat, si Rodora ay isa pa ring tunay na disipulo na nasa ika-9 na ranggo sa True Rankang. Dapat mayroong mataas na opisyal sa Fire Worship Sect na tumanggap sa kanya bilang isang direktang disipulo. Dahil dito, hindi siya natakot kahit na malaman mula kay Jano na ang amo ni Rodora ay is Golden Flame Elder. Hindi siya nagulat na ang amo ni Rodora ay isang Golden Flame Elder. Bahagya lang siyang nagulat na ang kanyang amo ay ang Sanctum Leader ng Azure Dragon Sanctum ng 4 Symbol Sanctums. Ikaw. Natahimik si Jano nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Senior Brother Jano, alam kong nag-aalala ka sa kaligtasan ko, ngunit anuman ang mangyari, ang Panginoon ni Rodora ay isa pa ring Golden Flame Elder. Sa palagay ko hindi siya masyadong maliit para maghanap ng gulo sa akin tungkol sa pangyayaring ito, tiniyak ni Alvin kay Jano dahil alam niyang nagpunta rito si Jano na may mabuting intensyon. Junior Brother Alvin, totoo na ang Panginoon ni Rodora ay ang Sanctum Leader ng Azure Dragon Sanctum, at hindi siya maaaring maghanap ng problema sa iyo dahil sa isang maliit na insidente. Gayunpaman, mayroon siyang isa pang direktang disipulo. Ang leader ng Sanctum ng Azure Dragon Sanctum ay mayroon lamang 2 direktang disipulo. Ang isa pa niyang direktang disipulo ay nagmamahal kay Wen na si Lian, sabi ng kanyang kapatid na si Lian. Naging seryoso ang kanyang ekspresyon nang banggitin niya ang isa pang direktang disipulo ng Sanctum Leader ng Azure Dragon Sanctum. Kapag nalaman niya ang ginawa mo kay Rodora, hindi niya pababayaan ang bagay na iyon. Nag-aalala siyang tumingin kay Alvin nang matapos siyang magsalita. Oh! Si Alvin na may kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha ay hindi maiwasang magtaas ng kilay nang marinig niya ang mga salita ni Jano. Tanong niya, gaano kalakas ang isa pang direktang disipulo ng Sanctum Leader ng Azure Dragon Sanctum? Ito ay tulad ng sinabi ni Jano. Ang Panginoon ni Rodora ay maaaring hindi maghanap ng gulo sa kanya dahil sa maliit na bagay. Gayunpaman, ibang bagay ang nakatatandang kapatid ni Rodora. Dahil dito, bahagyang nabahala si Alvin nang malaman niyang may nakatatandang kapatid si Rodora. Agad niyang tinanong ang tungkol sa lakas ng kanyang nakatatandang kapatid. Kung ang kanyang nakatatandang kapatid ay mas malakas kaysa sa kanya, kailangan niyang maging mas maingat sa hinaharap. Ayaw niyang pahirapan ng walang dahilan kahit na may tiwala siyang kaya niyang ipaghiganti ang sarili niya sa hinaharap. Ang nakatatandang kapatid ni Rodora ay isa ring tunay na disipulo, at siya ay pumapangalawa sa True Rankang. Ang kanyang cultivation base ay nakalusot na sa 3rd form of the Saint Celestial Stage ilang taon na ang nakalipas kaya medyo malakas siya. Lalong naging seryoso ang ekspresyon ni Jano nang magsalita siya tungkol sa nakatatandang kapatid ni Rodora. Para bang siya ay isang uri ng galit na hayop. Pangalawa sa True Ranking. 3rd form of the Saint Celestial Stage. Bahagyang ipinikit ni Alvin ang kanyang mga mata nang marinig niya ito.
Kung naubos ni Alvin ang lahat ng kanyang Sun Saint energy na pinalaki ng Divine Ability, ang Elementary Devouring Tactic, at walang habas na hawakan ang Jasper Celestial Sword, tiwala siyang makakapatay siya ng powerhouse sa third form of the Saint Celestial Stage. Gayunpaman, hindi nang ahas si Alvin na patayin ang nakatatandang kapatid ni Rodora sa Fire Worship Sect maliban kung pumirma sila ng Death Pact sa Death Palace. Kung siya ay walang ingat na pumatay sa sekta, hindi siya makakatakas sa parusa mula sa sekta. Ang nakatatandang kapatid ni Rodora ay hindi katulad ni Huey, ang dakilang disipulo ng Black Turtle Sanctum, First Silver Flame Elder Argus, na pinatay niya sa Vermilion Bird Sanctum. Bilang isang tunay na disipulo ay pumangalawa sa True Ranking, ang kanyang likas na talento ay kailangang napakataas din. Bukod dito, siya ang dakilang direktang disipulo ng Sanctum Leader ng Azure Dragon Sanctum. Kung nilabag ni Alvin ang panuntunan ng Fire Worship Sect at pinatay siya, ang Fire Worship Sect's Enforcement Hall ay hindi magpapakita ng awa tulad ng ginawa nila noon kahit na alam na nila ang tungkol sa kanyang innate spiritual root at lakas. Pagkatapos ng lahat, ang nakatatandang kapatid ni Rodora ay hindi isang taong maihahambing ni Huey. Gayunpaman, kung gusto ni Alvin na patayin ang nakatatandang kapatid ni Rodora, isang tao sa third form of the Saint Celestial Stage, makikita niya ang Jasper Celestial Sword. Sa oras na iyon, maaaring malantad ang pagkakaroon ng espada. Tiyak na magdudulot ito ng pagnanasa sa iba. Hindi ito isang bagay na gusto niyang makita. Sa madaling salita, kahit na ang nakatatandang kapatid ni Rodora ay handang pumasok sa palasyo ng kamatayan at pumirma sa kasunduan ng kamatayan sa akin, hindi ko basta-basta magagamit ang Jasper Celestial Sword. Ang tagapag-ingat ng Palace of Death, si Elder Nicholas, ay hindi na muling magpapabaya. Mahihirapan akong harangin ang kanyang paningin tulad ng ginawa ko noon. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili. Sa huli, makakagawa lang siya ng konklusyon. Kailangan niyang pigilan ang sarili sa harap ng nakatatandang kapatid ni Rodora. Kahit pinahirapan siya, kailangan niyang tiisin. Nang makita ni Jano ang bakas ng takot sa mukha ni Alvin, mabilis niyang sinabi, "Junior brother Alvin, hanggat nananatili ka sa iyong tirahan, ang nakatatandang kapatid ni Rodora ay walang magagawa sa iyo. Hindi siya maglalakas loob na pumasok sa iyong tirahan. Pupunta ako sa kanyang tirahan at hindi na siya magsasarado. Kung hindi ka umalis pansamantala sa iyong tirahan." Umalis si Jano sa isang iglap pagkatapos niyang magsalita. Hindi niya hinintay na sumagot si Alvin. Nang makita ito, isang mainit na pakiramdam ang bumalot sa puso ni Alvin. Kasabay nito, bumalik siya sa kanyang tirahan sa pamamagitan ng formation. Hanggat nananatili siya sa formation, walang magagawa sa kanya ang nakatatandang kapatid ni Rodora kahit na dumating siya. Nakakainis talaga ang pakiramdam na ito. Bumantong hininga si Alvin sa kanyang sarili habang malamig na kumikislap ang kanyang mga mata. Sa kasalukuyan, wala siyang magagawa kundi magtago kung hahanapin siya ng nakatatandang kapatid ni Rodora maliban kung gusto niyang pahirapan. Ito ay dahil hindi niya magagamit ang Jasper Celestial Sword para harapin ang kanyang nakatatandang kapatid. Sana ang nakatatandang kapatid ni Rodora ay nasa closed door cultivation o nakaalis na. Kung hindi, maaari na lang akong maghintay hanggang ang aking cultivation base ay makagawa ng panibagong tagumpay para magamit ko ang Jasper Celestial Sword para talunin siya at patayin ang kanyang mga iniisip na ipaghiganti si Rodora. Alam na alam ni Alvin na sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi siya ganap na hindi magagapi sa harap ng isang powerhouse sa third form of the Saint Celestial Stage kahit na hawak niya ang Jasper Celestial Sword. Elder Hal, gaano ba kataas ang aking cultivation base upang magamit ang Jasper Celestial Sword nang walang pag-aalinlangan sa harap ng isang powerhouse sa third form ng Saint Celestial Stage nang hindi niya nakikita ang espada? Tinanong ni Alvin si Elder Hal na nasa 7 Treasures Exquisite Pagoda. Kung gusto mong pigilan ang isang ordinaryong powerhouse sa third form of the Saint Celestial Stage na makita kang hawak ang Jasper Celestial Sword nang walang pag-aalinlangan, kailangan mong itaas ang iyong cultivation base sa tuktok ng Exemplary Saint Stage sa pinakamaliit. Sagot ni Elder Hal. Matagal nang kasama ni Elder Hal si Alvin. Kasabay ng madalas niyang pagpapalawak ng kanyang divine consciousness, mayroon siyang tiyak na pangunawa sa mga cultivator sa Dao Marshall Saint Land.
Isang ordinaryong powerhouse sa third form of the Saint Celestial Stage. Napakunot ang noo ni Alvin nang marinig niya ito. Elder Hal, batay sa iyong mga salita, ang ibig mo bang sabihin ay kahit na ang aking cultivation base ay nasa tuktok ng exemplary saint stage, maaaring hindi ko maitago ang Jasper Celestial Sword sa harap ng mga namumukod tanging powerhouse na iyon sa third form of the Saint Celestial Stage? Oo, sagot ni Elder Hal, nang ang mga cultivator sa mundong ito ay pumasok sa Saint Celestial Stage, bilang karagdagan sa pagiging mas malakas kaysa sa dati, mayroong isang malaking agwat sa lakas sa pagitan ng bawat form. Kung gusto mong itago ang Jasper Celestial Sword mula sa lahat ng powerhouses sa third form ng Saint Celestial Stage, kailangan mong itaas ang iyong stage ng stage. 2021. Ang Quintessential Saint Stage. Nang marinig ang mga salita ni Elder Hal, hindi napigilan ni Alvin na ipikit agad ang kanyang mga mata. Sa kasalukuyan, ang cultivation base ni Alvin ay nakalusot lamang sa early exemplary saint stage. Kung gusto niyang makapasok sa quintessential saint stage, kakailanganin din niya ng ilang oras kahit na mayroon siyang mataas na likas na talento at tulong ng 7 Treasures Exquisite Pagoda. Bukod dito, tiyak na makakatagpo siya ng maraming balakid kung gusto niyang gumawa ng malaking tagumpay sa kanyang cultivation base. Elder Hal, sigurado ka ba dito? May pag-aalinlangan na tanong ni Alvin habang huminga siya ng malalim. Oo. Ang sagot ni Elder Hal ay walang puwang para sa pagdududa. Hindi lamang ang saint origin ng isang tao sa third form of the Saint Celestial Stage ay mas malakas kaysa sa isang tao sa second form of the Saint Celestial Stage, ngunit ang pinakamahalaga, napansin ko na ang tinatawag na powerhouses sa third form of the Saint Celestial Stage ay may iba't ibang mata kumpara sa mga tao sa second form of the Saint Celestial Stage. Para bang nasa ilalim sila ng pagbabago. Matapos dumating si Alvin sa Fire Worship Sect, nakatagpo siya ng maraming powerhouse sa third form of the Saint Celestial Stage o mas mataas din. Natural, ang mga taong ito ay matatanda sa sekta. Sa panahong ito, may natuklasan si Elder Hal na kakaiba tungkol sa mga elder ng Fire Worship Sect. Tila ang kanilang mga mata ay sumailalim sa isang malaking pagbabago sa sandaling sila ay nakalusot sa ikatlong anyo mula sa ikalawang anyo ng Saint Celestial Stage. Ang isang powerhouse sa third form of the Saint Celestial Stage ay magkakaroon ng pagbabago sa kanilang mga mata. Natigilan si Alvin nang marinig niya ito. Pagkatapos, hindi niya maiwasang manghula. Sinasabi na ang bawat anyo hanggang sa 9th form ng Saint Celestial Stage ay may malaking gap sa lakas. Bukod sa boost sa Saint Origin, may iba pang aspeto na mapapalakas. Don't tell me ang third form of the Saint Celestial Stage ay nagpapalakas ng mata. Sigurado si Alvin sa kanyang haka-haka. Itatanong ko kay senior brother Jano pagbalik niya. Gayunpaman, kahit na sigurado siya sa kanyang haka-haka, ito ay isang haka-haka lamang. Dahil dito, hindi masyadong inisip ni Alvin ang tungkol dito at nagpa siya na tanungin na lang si Jano tungkol dito sa kanyang pagbabalik. Tahimik na lumipas ang oras. Makalipas ang halos isang oras, lumitaw ang figure ni Jano sa harap ni Alvin. Agad na lumiwanag ang mga mata ni Alvin habang siya ay bumangon upang salubungin si Jano. Senior brother Jano, ano ang sitwasyon? Tanong ni Alvin nang hindi kumikibo habang nakatingin kay Jano. Sa kasalukuyan, si Alvin ay hindi katugma sa nakatatandang kapatid ni Rodora dahil hindi siya nang ahas na hawakan ng Jasper Celestial Sword sa kanyang harapan. Kung ang kabilang partido ay nasa sekta at wala sa closed-door cultivation, tiyak na darating siya at kakatok sa pinto ni Alvin sa lalong madaling panahon. Sa oras na iyon, ayos lang kung mananatili si Alvin sa kanyang tirahan. Gayunpaman, kung aalis siya sa kanyang tirahan, tiyak na pahihirapan siya ng nakatatandang kapatid ni Rodora. Batay sa kung gaano siya kinasusuklaman ni Rodora, ang kanyang nakatatandang kapatid ay tiyak na hindi magpapakita sa kanya ng anumang awa. Sa oras na iyon, tiyak na masusugatan siya ng husto. Kung siya ay malubhang nasugatan, kakailanganin ng oras para gumaling siya. Imposibleng makapaglingkod siya sa Saint Land Enforcement Hall pansamantala. Kung nangyari iyon, hindi niya makikita si Kelly at ang kanilang anak na babae. Hindi iyon maaaring tanggapin ni Alvin. Sa sandaling ito, gusto niyang lumipad na lang siya sa enforcement hall.
Hindi niya matanggap na hindi makita si Kelly at ang kanilang anak sa lalong madaling panahon. Junior brother Alvin, maswerte ka. Mukhang umalis si Boris sa isang lugar kamakailan. Hindi na siya babalik sa sekta pansamantala, sagot ni Jano. Si Boris ay ang nakatatandang kapatid ni Rodora, ang tunay na disipulo na pumangalawa sa True Rangkang. Siya ay isang powerhouse na ang cultivation base ay nasa third form of the Saint Celestial Stage. Umalis siya sa malayong lugar. Natural, natuwa si Alvin nang marinig niya ito. Kasabay nito ay napabuntong hininga siya sa kaloob-looban. Kung ito ang kaso, hindi ito makakaapekto sa pagtanggap niya ng assignment sa Fire Remuneration Palace at pagsisilbi sa Saint Land Enforcement Hall. Junior brother Alvin, bagamat umalis si Boris patungo sa isang lugar na malayo at hindi na babalik pansamantala, mas mabuti pa rin na manatili ka sa iyong tirahan at samantalahin ang pagkakataong ito upang maiangat ang iyong cultivation, mataimtim na sinabi ni Jano. Bagaman mayroon ka lamang isang dilaw na innate spiritual root, mayroon ka pa ring pagkakataon na makalusot sa Street Quigent. Ang quintessential saint stage, hindi imposibleng talunin mo si Boris gamit ang iba't ibang pandaraya na mayroon ka. Batay sa kanyang mga salita, kumpiyansa siya sa kakayahan ni Alvin kahit na sa tingin niya ay mayroon lamang dilaw na innate spiritual root si Alvin. Ito ay dahil sa lakas na nakita niyang ipinakita ni Alvin sa ngayon. Iginagalang niya si Alvin at naisip niyang malakas siya. Pagkatapos ng lahat, natalo ni Alvin si Rodora na nasa ika-9 na ranggo sa True Rangkang sa isang hakbang lamang. Noong unang narinig ni Jano ang balitang ito, natakot lang siya na masaktan ni Alvin si Boris. Hindi na siya nagulat na nagawa ni Alvin na talunin si Rodora. Dati, noong sila ay nasa palasyo ng kamatayan, ang huling sword technique ni Alvin ay maituturing na top-rated sa mga powerhouse sa second form of the Saint Celestial Stage sa Dao Martial Saint Land. Si Rodora nakatamtaman lamang sa mga powerhouse na iyon ay hindi makakapareha ni Alvin. Dahil dito, nakatitiyak siyang si Alvin ay mairaranggo sa nangungunang 5 ng True Rangkang. Yellow Innate Spiritual Root. Umiling si Alvin sa loob nang marinig niya ang mga salita ni Jano. Para sa kanya, ang dilaw na innate spiritual root ay sinaunang kasaysayan. Sa kasalukuyan, ang kanyang innate spiritual root ay naging asul na innate spiritual root. Sa tulong ng 7 Treasures Exquisite Pagoda, ang bilis ng kanyang cultivation ay halos kapantay ng mga henyong iyon na nagtataglay ng indigo innate spiritual roots. Natural, hindi alam ito ni Jano. Sa mga mata ni Jano, si Alvin ay nagtataglay ng dilaw na innate spiritual root tulad ng sinabi ng chismis. Senior brother Jano. Biglang, tila may naalala si Alvin habang nagtanong, ang unang anyo ng Saint Celestial Stage ay kilala bilang Saint Origin Form. Alam mo ba kung ano ang tawag sa third form ng Saint Celestial Stage? Ang ikatlong anyo ng Saint Celestial Stage ay kilala rin bilang Spiritual Eye Form. Sumagot si Jano kahit wala siyang ideya kung bakit magtatanong ng ganoon si Alvin. Ang espiritual na anyong mata. Nang marinig ang mga salita ni Jano, hindi mapigilan ni Alvin na ipikit ang kanyang mga mata. Napagtanto niyang tama siya sa kanyang haka-haka. Ang ikatlong anyo ng Saint Celestial Stage ay talagang nauugnay sa mata ng isang tao. Hindi nakakagulat na sinabi ni Elder Hal na ang mga mata ng mga powerhouse sa third form of the Saint Celestial Stage ay sumailalim sa pagbabago. Senior brother Jano, ang unang anyo ng Saint Celestial Stage ay kilala bilang Saint Origin Form dahil kapag ang isang tao ay nakapasok sa Saint Celestial Stage, ang Saint Energy sa katawan ng isang tao ay magiging Saint Origin. Gayunpaman, bakit ang third form ng Saint Celestial Stage ay kilala bilang Spiritual Eye Form? Patuloy na nagtanong si Alvin. Bagamat hindi alam ni Jano kung bakit patuloy na nagtatanong si Alvin tungkol dito, sinagot pa rin niya ito, ang ikatlong anyo ng Saint Celestial Stage ay kilala bilang Spiritual Eye Form dahil ang powerhouses sa second form of the Saint Celestial Stage ay kailangang i-temper ang kanilang mga mata sa spiritual eyes bago sila matagumpay na makalusot sa third form. Para sa kadahilanang ito, ang mga taong nasa ikatlong stage ay kailangang itago ang kanilang mga mata sa spiritual eyes bago sila matagumpay na makapasok sa third form. Kapag ang isang tao ay nakabuo ng espiritual na mata, ang kanyang paningin ay bubuti ng ilang beses.
Tila may naalala si Jano habang sinasabi niya, hindi ako nagmamalaki, ngunit kung mayroon akong espiritual na mata, makikita ko ang huling pamamaraan ng espada na ginamit mo upang patayin si Wenyang dati. Ang memorya ng sword technique na ginamit ni Alvin upang patayin si Wenyang noong araw na iyon ay malalim na nakaukit sa isip ni Jano. Nakikita ko. Ang mga salita ni Jano ay nagpapatunay sa katotohanan ng mga salita ni Elder Hal. Ang powerhouses sa third form of the Saint Celestial Stage ay nagtataglay ng isang pares ng pambihirang espiritual na mata na nagbigay sa kanila ng kamangha-manghang paningin. Marahil, kailangan talaga niyang makapasok sa quintessential Saint Stage bago niya mapigilan ang mga powerhouse sa third form ng Saint Celestial Stage na mapansin ang Jasper Celestial Sword. Junior Brother Alvin, mayroon bang dahilan kung bakit mo ito tinatanong? Nagtataka na tanong ni Jano. Na-curious lang ako, nakangiting tugon ni Alvin. Ang kanyang mga mata ay kumislap sa isang iglap na hindi ito napansin ni Jano. Junior Brother Alvin, tanong ni Jano, nabalitaan kung nagpunta ka na sa Fire Remuneration Palace para magtanong tungkol sa usapin ng paglilingkod sa Enforcement Hall. Plano mo pa bang magsilbi sa Enforcement Hall? Oo naman. Tumango si Alvin ng may determinasyon. Natural lang na gusto niyang pumunta sa Enforcement Hall dahil doon nakakulong ang kanyang asawa at anak. Kung gusto niyang iligtas ang mga ito, kailangan din niyang maunawaan ang sitwasyon sa Enforcement Hall para makapagplano siya ng naaayon. Habang tinatango ni Alvin ang kanyang ulo, biglang nagtanong si Jano, Junior Brother Alvin, kilala mo ang Saint Girl, tama ba? Ang tanong na ito ay nakakuha kay Alvin na hindi nakahanda at naging sanhi ng kanyang paglaki ng kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na tatanungin siya ni Jano ng ganoong tanong. Sa sandaling dilat ni Alvin ang kanyang mga mata, bumalik sila sa normal muli. Pagkatapos, nagtanong siya ng walang pag-aalinlangan, Senior Brother Jano, bakit ka nagtatanong ng ganyan? Wala lang. Feeling ko masyado lang nagkataon ang lahat. Bagamat saglit na dilat ni Alvin ang kanyang mga mata, napansin ito ni Jano. Nagdulot ito ng higit na katiyakan sa kanyang haka-haka na kilala ni Alvin ang Saint Girl ng kanilang Fire Worship Sect. Nagkataon lang. Paano? Nagkunwaring kalmado si Alvin. Junior Brother Alvin, kailangan mo ba talagang magtanong? Tanong ni Jano habang alam niyang nakatingin kay Alvin. 2022. Pakisabi sa akin, Senior Brother Jano. Nadurog ang puso ni Alvin nang makita niya ang nakakaalam na hitsura ni Jano. Gayunpaman, nagpatuloy siya sa paglalaro ng PP. Naalala kong maraming beses kang nagtanong tungkol sa Fire Worship Sect Saint Girl. Sa huli, sinabi mo pa na gusto mong pumunta sa Enforcement Hall. Ang mga mata ni Jano ay kumikinang sa katalinuhan habang sinabi niya sa hindi nagmamadali o mabagal na lakad, kung gayon, pinahiya mo pa si Rodora sa tila walang dahilan. Naaalala ko minsan na binanggit ko sa iyo na ang dahilan kung bakit ang Saint Girl, ang kanyang anak na babae, at ang senior sister na si Brianna ay ikinulong ng Enforcement Hall ay dahil sa pag-uulat ni Rodora sa kanila. Sa kasalukuyan, nahaharap sa banta ng Boris o kaya ay sarado ka sa Boris Cultivation sa halip, determinado kang pumunta sa Enforcement Hall base sa lahat ng ito, halata sa akin na mayroong isang bagay, o dapat kong sabihin na may pakialam ka sa Enforcement Hall. Pinagsama-sama ni Jano ang puzzle. Bumilis ang tibok ng puso ni Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Jano. Hindi niya inaasahan na ganoon ka-observant si Jano. Nahulaan niya ang tungkol sa 70% ng lahat. Paano mo malalaman na hindi ako tumatayo para sa senior sister Brianna? Walang pakialam na tanong ni Alvin habang pinipigilan ang kalituhan sa kanyang puso. Bilang pinakanamumukod tanging babaeng disipulo sa mga nakababatang henerasyon sa Fire Worship Sect, si Brianna ang pangarap na manliligaw ng bawat lalaking disipulo ng nakababatang henerasyon. Normal lang na may gustong tumayo para sa kanya. Junior Brother Alvin, kung pinaninindigan mo lang si Senior Sister Brianna, hindi mo nababanggitin ang Saint Girl ng Fire Worship Sect natin pagkatapos magtanong tungkol sa Enforcement Hall, patuloy na sinabi ni Jano. Hindi lang iyan, pero naaalala ko rin noong binanggit ko si Senior Sister Brianna at sinabing powerhouse siya sa Supreme Saint Rankang, talagang nabigla ka sa Brianna. Alam mo yan tungkol sa kanya.
Paanong hindi mo alam na siya ay isang powerhouse na nasa Supreme Saint ranking dahil dito, sigurado akong kilala mo ang Saint Girl. Sadyang tumingin si Jano kay Alvin nang matapos siyang magsalita. Para bang nakita na niya ang lahat. Nanatiling tahimik si Alvin nang marinig niya ang tanong ni Jano. Gayunpaman, ang isang nakakatakot na layunin ng pagpatay ay makikita sa kanyang mga mata nang tumingin siya kay Jano. Si Jano na mapagmasid, natural, ay napansin agad ang layunin ng pagpatay. Laking gulat niya kaya nabura ang mga kulay sa mukha niya. Junior brother Alvin, hindi mo kailangang mag-alala. Hindi ko ihahayag ang bagay na ito. Hindi ko nababanggitin ito kay brother mo. Nagmamadaling sinabi ni Jano para maging malinaw ang kanyang paninindigan. Sa sandaling matapos magsalita si Jano, hindi na niya hinintay ang sagot ni Alvin habang tinutusok niya ang kanyang daliri at sumumpa sa sumpa sa parusang kidlat na hindi niya isisiwalat ang anumang sinabi niya o ipagkanulo si Alvin. Kung hindi, siya ay papatayin ng parusang kidlat. Boom! 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 Matapos minampa si Jano sa panunumpa ng parusa sa kidlat, siyam na palagpak ng kulog ang umalangaw-ngaw mula sa langit. Ang layuning pumatay sa mga mata ni Alvin ay agad na nawala nang makita niya kung gaano kahanda si Jano na minampa sa panunumpa ng parusang kidlat. Bukod doon, ang guilty at awkward na ekspresyon ang lumitaw sa mukha niya. Gayunpaman, tila hindi nagdamdam si Jano sa layunin ng pagpatay na ibinubog ni Alvin kanina. Bukod dito, nagkusa pa siyang magsalita muna. Junior brother Alvin, nanumpa na ako sa lightning penalty oath. Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang relasyon mo sa Saint Girl ng ating fire worship sect? Senior brother Jano, pasensya na sa naging reaksyon ko kanina. Masyado kitang mabilis na hinusgahan. Sa sandaling humingi ng tawad si Alvin, agad niyang sinagot ang tanong ni Jano. Asawa ko siya. Asawa. Bagamat naghinala si Jano na si Alvin ay may malapit na relasyon sa Saint Girl ng fire worship sect, hindi sumagi sa isip niya na ganoon sila kalapit. Ang Saint Girl ng fire worship sect nila ay asawa ni Junior brother Alvin. Pagkatapos, ang anak na babae ng Saint Girl ay anak din ni Junior brother Alvin. Nang maisip ito ni Jano, may naguguluhan siyang ekspresyon sa kanyang mukha. Ikaw ang asawa ng Saint Girl. Hindi man lang sumagi sa isip ni Jano na si Alvin ay asawa ng fire worship sect Saint Girl, isang taong kinaiinisan ng matataas na opisyal ng fire worship sect na hanapin at patayin. Junior brother Alvin, hayaan mo akong huminahon saglit. Matapos marinig ang mga salita ni Alvin, hindi mapakali si Jano ng mahabang panahon habang ang iba't ibang ekspresyon ay lumiwanag sa kanyang mukha. Mahirap sabihin kung ano ang tumatakbo sa isip niya. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nakabawi na si Jano. Junior brother Alvin, nangangahulugan ba ito na pumunta ka sa fire worship sect para sa Saint Girl? Tanong ni Jano pagkatapos niyang huminga ng malalim at tumingin kay Alvin na may nagbabagang tingin. Oo. Dahil nanumpa na si Jano sa panunumpa ng parusang kidlat, walang plano si Alvin na magsinungaling sa kanya. Tumanggaw siya bilang tugon sa tanong niya. Ang layunin ko sa pagpunta dito ay iligtas ang asawa ko. Natural, base sa lakas ko ngayon, hindi pa rin sapat para iligtas ko siya. Naging malungkot ang kanyang ekspresyon nang marating niya ang dulo ng kanyang pangusap. Hindi nagtagal, lumitaw ang isang determinadong ekspresyon sa kanyang mukha habang sinabi niya, sa ngayon, umaasa lang ako na makikita ko ang aking asawa at ang aking anak na babae na hindi ko pa nakikilala noong nagsilbi ako sa enforcement hall. Ililigtas ko sila sa wakas. Junior brother Alvin. Nang marinig ni Jano ang kanyang mga salita, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Hindi ko intensyon na pasabugan ang iyong bula, ngunit ang iyong likas na talento. Natatakot ako na hindi ito sapat para sa iyo na iligtas ang Saint Girl at ang kanyang anak na babae. Kung tutuusin, mayroon ka lamang dilaw na innate spiritual root. Para kay Jano na masabi ang mga ganoong salita ay nangangahulugang tinuturing niyang kaibigan si Alvin. Kahit na mayroon kang indigo innate spiritual root at hindi isang dilaw, maaaring hindi ka pa rin lumakas sa oras upang iligtas ang Saint Girl at ang kanyang anak na babae bago lumabas ang sect leader ng fire worship sect sa kanyang closed door cultivation. Si Jano ay ngumiti ng pilit.
Sa katunayan, ang Enforcement Hall's Hall Master ay isang tao na ang lakas ay hindi mas mababa sa dalawang Vice Sect leaders. Pabayaan na ang Enforcement Hall's Hall Master, kahit na ang Vice Hall Masters ay kasing lakas ng isang Golden Flame Elder. Kung gusto mong iligtas sila mula sa Enforcement Hall, kailangan mong maging sapat na malakas para talunin ang Hall Master ng Enforcement Hall. Kahit na mayroon kang isang individual na pinuno ng spiritual, kahit na mayroon kang isang hindi kapani-paniwalang leader ng spiritual. Mula sa kanyang closed-door cultivation sa oras na taglay mo ang lakas na iyon ay ibinigay na niya ang kanyang hatol tungkol sa Saint Girl sa oras na iyon. Napabuntong hininga si Jano habang nagsasalita. Hindi niya akalain na may iligtas ni Alvin ang Saint Girl na nakakulong sa Enforcement Hall. Senior Brother Jano, naiintindihan ko ang lahat ng sinabi mo, bumantong hininga si Alvin bago mataimtim na tumingin kay Jano at nagtanong, kung ang iyong malalapit na kaibigan o kamag-anak ay nakakulong sa Enforcement Hall, at alam mo rin na halos imposible para sa iyo na mailigtas sila, panoorin mo na lang ba silang hinatulan ng kamatayan ng hindi man lang sinusubukan? Syempre hindi. Agad na umiling si Jano. Kasabay nito, inilagay niya ang kanyang sarili sa sapatos ni Alvin at naunawaan ang damdamin ni Alvin. Kung siya si Alvin, hindi siya magiging iba. Junior Brother Alvin. Bigla, parang may naalala si Jano, naglabas siya ng Jade Pendant. Ang harapan ng Jade Pendant ay inukita ng isang willow tree na maganda ang hitsura. Dalawang salita ang inukit sa sulok ng puno ng willow. Ang isa ay Lu, o willow, habang ang isa ay Lynel. Ang Chekwa character na Lu, ay nangangahulugang willow. Take note. Ang Liu pinalitan ko ng lantern. Ito ang personal na Jade Pendant na ang mga lineal disciples lang sa aming lantern ang nagtataglay. Ang pangalan ko ay nakaukit sa likod ng Jade Pendant. Inikat ni Jano ang Jade Pendant na nagpakita ng karakter na yon. Gayunpaman, walang ideya si Alvin kung bakit kukunin ni Jano ang Jade Pendant sa sandaling ito. Senior Brother Jano, ikaw ay Junior Brother Alvin, alam kong gusto mong pumunta sa Enforcement Hall para makita ang Saint Girl. Gayunpaman, sa pagkakaalam ko, ang mga tunay na alagad na naka-duty sa Enforcement Hall ay walang contact sa mga taong nakakulong sa Enforcement Hall. Sabi ni Jano nang hindi nagpapatalo. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng matinding takot kay Alvin kaagad. Kung totoo ito, hindi niya makikita si Kelly. Samantala, patuloy na sinabi ni Jano, nagkataon lang na ang isang senior lineal na disciple mula sa aming lantern ay naglilingkod sa Enforcement Hall. Bukod dito, siya ay isang Silver Flame Elder din. Kapag pumunta ka sa Enforcement Hall, maaari mong kunin ang aking Jade Pendant para hanapin siya at hilingin sa kanya na ayusin ang isang meeting para sa iyo kasama si Senior Sister Brianna. Brianna. Nang marinig ang kanyang mga salita, natarante si Alvin. Ayaw niyang makita si Brianna. Gusto niyang makita ang kanyang asawa at anak na babae. Nang makita ni Jano ang naguguluhan na ekspresyon sa mukha ni Alvin, sinabi niya, Junior Brother Alvin, kung diretso mong sasabihin na gusto mong makilala ang Saint Girl, natatakot ako na kahit na ang senior lineal na disciple na iyon mula sa aming lantern ay hindi ka matutulungan kahit na gusto niya. Tutal, siya ay isang Silver Flame Hall na elder lang sa Enforcer. Ang pagkakakilanlan ng Saint Girl ay napaka-espesyal at sensitibo sa Enforcement Hall, pabayaan ka, kahit na gusto ng isang Golden Flame Elder na makita ang Saint Girl, ang Hall Master ng Enforcement Hall ay hindi rin papayag. Patuloy na sinabi ni Jano, gayunpaman, iba ang sitwasyon kung gusto mong makipagkita kay Senior Sister Brianna. Ang Senior Lineal Disciple mula sa aming lantern ay malamang na makakapag-ayos niyan para sa iyo. Napabuntong hininga si Jano nang matapos siyang magsalita. Iba't ibang ekspresyon ang lumiwanag sa mukha ni Alvin matapos niyang marinig ang mga salita ni Jano. Hindi niya akalain na hindi niya makikita si Kelly kahit na may tulong siya sa Silver Flame Elder mula sa Enforcement Hall. Salamat, Senior Brother Jano. Sa huli, kinuha pa rin ni Alvin ang Jade Pendant na iniaalok sa kanya ni Jano. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.